Yung kay senior, ay bahagi tayo sa scripture na yun. Kung aming tatanggapin, 1 Corinthians 4:8, second. Sabi doon, huwag daw natin ituon ang ating paningin sa mga bagay na nakikita. Sa hali ay ating ituon ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat yung mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, at ang mga bagay na hindi nakikita ay mapatay naman. Ano-ano yung mga bagay na hindi nakikita? Isa na yung buhay na walang hanggan. Ang isang binibigay natin doon is yung ating mga pangarap sa buhay na gusto natin makuha. Our dreams, our prayer requests. Kung nararamdaman ka ng pagdating ng araw, ikaw ay mayaman ni Lord, may sariling bahay mo pa, may dalawang sasakyan, yun yung mga bagay na hindi nakikita. At hindi nyo sinasabi sa faith na ang pananampalataya sa kanya, it is a substance that you hope for and the evidence of things not seen. Yun yung mga hindi natin nakikita na aming inaasahan natin sa aking buhay. So yun, kung ikaw naman may sakit, hindi mo naman nakikita yung kadalitan mo eh. Yun, pagtugon na ng pasig. Yun yung mga bagay na hindi nakikita. Dahil yung mga bagay na nakikita, dahil ang negosyo mo, nakikita mo yan. Dahil ang mga nasa ita, nakikita yun, lahat ay panandalian naman. Okay. So ngayon ay itutuloy natin, ano yung pinag-aralan natin kung nag-aralan standing? Pagkantay na ang sa Panginoon. So ito ngayon ay series number 2. Sinasamantala na nagsiseries pagka dalawang linggo yung schedule ko dito. Kasi itong mga susunod na linggo ay sa ibang churches na naman ang mga schedule. Let's pray. Ako namin na nasa langit, sa pangalan ko na yung anak na si Kristo, ang aming Panginoon ligtas. At ganoon din sa aming mag-isa ng Banal na Espiritu, ang aming guro, ang aming kaibigan, at ang aming tagapagpahayag ng kapahayagan ng Diyos. Thank you for your presence within this congregation, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Reveal unto us, Panginoon, kung ano yung mga gusto mong ipahayag sa iyong mga anak, yung panawaan sa mga at kung ano, O Diyos, ang mga bagay-bagay na gusto mong gawin para sa kanila, yung panawaan sa mga. Thank you, Lord. Salamat sa success ng gawain na ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay-bagay, panalangin na iyong pasasagot sa panahon na ito. Thank you, Lord. We give you all the power of the enemy against us in Jesus' name. Thank you, Lord, as yung lahat namin pumuri, pag-ibig paggalang sa pangalan ng Jesus, sa bilang Amen. Okay, series number 2, kakaiba sa Panginoon. Yung series number 1, ang kakaiba sa Panginoon doon ay si Moses. Bakit? Sapagkat si Moses ay nanatili sa presensya ng Diyos. Ayaw niyang umalis sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, si Moses ay tinanggap niya yung panawagan ng Diyos sa kanya to be the deliverer of Israel from Egypt. Pangatlo, si Moses ay lugod na lugod sa kanyang Diyos. At kilala siya ng Diyos. Pangatlo, kaya ang pangako ng Diyos sa kanya, sasamahan kita at ikaw ay bibigyan mo ng kapayapaan. Yung salitang kapayapaan, yung word peace, ay apat sa salitang Hebrew ay aylan. Na ang ibig sabihin nito ay apat na pagpapala. Una ay kaunlaran. Pangalawa, kapayapaan. Pangatlo, katahimikan.
At pang-apat, kalusugan. That is the fourth key of Ireland o kapayapaan. Kaya sabi na kay Moses, sasamahan kita, dahil nalulugod ako sa iyo, at kilala kita at bibigyan kita ng kapayapaan. So, yung pagmaganda kapag nalugod sa atin ng Diyos, dahil sumusunod tayo sa ating panawagan. Parang sabi ni Sister Lovely kanina, na nung una, lang siya, video, lang siya kay Lord. Bakit? Wala pa yung encounter eh. Lagi ko sinasabi na kahit na 20 taon ka na lumago ng church, kapag hindi na-encounter personal yung Panginoon, wala yung empowering, wala yung conviction. Magagawa mo lang naman gusto mong gawin. Pero kapag ikaw ay na-encounter na ng Panginoon, nagkaroon ka na ng kwento kay Lord, hindi mo na pwedeng gawin yung gusto mong gawin, kundi yung gusto mong gawin lang ni Lord, ang gusto mong gawin. Kaya nga yung kasabihan doon na, Lord, kung gusto mo, kahit ayaw ko, gusto ko na rin. At Lord, kung ayaw mo, kahit gusto ko, ayaw ko na rin. Yun yung kalagayan natin kapag nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Kaya tandaan nyo, hindi nakikita sa pag-attend. Nakikita, ang mahalaga yun dito is yung ma-encounter mo talaga ang Panginoon. Kasi napakahalaga yun. Encountering with God. Tandaan nyo, ang sabi sa Biblia, napakakili ang daan tungo sa tayo ng Diyos. At napakaluwag ang daan tungo sa napahamahan. Yung salitang makiti, talagang may kahirapan ang pagpasok sa tayo ng Diyos. Kasi bakit maraming bawal? Isa na nga yung bawal ng kapsay. Nasabi nila ito, di ba? Pagkakaroon ng namin ito eh. Yung sa ating nakakaroon, ang daan o sa kapahamakan, kasi ito, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo, walang bawal doon. Okay na. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya, ang sabi pa doon, mabuti pa ang kamelyo na makapasok sa butas ng pangalaman kaysa ang taong mayaman na papasok sa kanil ng Diyos. Yun yung mga salita na darating ang panahon, oras, pag-aaralan natin ito, yung pagpasok sa kanil ng Diyos. Di ba sabi na doon, unless a man being born again, he cannot see the kingdom of God. Yung salitang see ay he cannot experience the kingdom of God. But unless man be born of spirit, yun na yung encountering with God. Unless a man be born of spirit and wallen, he or she cannot enter into the kingdom of God. Ito yung mga pasubali sa pagpasok sa kanil ng Diyos. Okay ba? Amen. Kaya hindi natin masasabi na kung umaatin tayo lagi, na-encounter na natin ang Panginoon. Sabi ko, pag dumating na yung punto na gusto mong umabsent, parang may lumalaban sa loob. Masama ka ng daw ito, pumunta ka doon, gagaling ka doon. Pag may iulong ka ng conviction na gano'n, na inukwento mo lang Panginoon. Ano ba? Okay. So ngayon naman ay ang taong kakaiba sa Panginoon ay si Kenny. Dito, ang taong may positive attitude ay kakaiba sa Panginoon. Pag sinabing attitude, iba yung character, iba yung attitude, iba yung behavior. Ang character, ito yung aming pagkatao. Yung attitude, ito yung aming saloobin. At yung behavior, ito yung aming pag-uugali. Yan yung pagkakaiba.
Kadalasan, pag sinabing sa lubobin, ito yung aming mindset, kaisipan. Ngayon, ang tao raw na may positibong kaisipan, attitude sa lubobin, ay kakaiba sa Panginoon. Ano yung sa lubobin o positive attitude o positibong sa lubobin ni Kenny? Bisa natin. A positive attitude, remain hopeful and see the best even in difficult situation. So ito na yung natin ng katangian ng isang taong mayroong positibo sa lubobin na pagdating sa matinding pagsubok, matinding sitwasyon, siya ay nananatiling umaasa. At ang lagi niyang tinitignan ay yung the best. Pagdating sa matinding sitwasyon, ang tinitignan niya yung the best. Nakuha yung sabihin. Pagdating ng matinding pagsubok, nakikita mo yung pag-asa na hindi ka mababayan ni Lord. Pagdating ng matinding pagsubok, nakikita mo yung salita ng Diyos na ang pagsubok ay hindi permanente. Ito ay panandalian lamang. Yun po yung taong may positibo sa lubobin na siya'y umaasa lagi ng isang magandang kapalaran. At the positive attitude is the opposite of negative attitude. So, ano yung sabihin ng negative attitude? Kabaliktaran na positibo sa lubobin. Okay, ulit tayo. Ito, the instruction of God to the 12 spies. So, ang Panginoon, kinausap na si Moses. Sabi na, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isubo mo sila upang manmanan ang karangan ang lupang ibibigay ko sa inyo. Ulitin na natin yun, ang lupang ibibigay ko sa inyo. Ulitin ninyo, yung malakas, 1, 2, 3. Kita nyo ang salubin ng Diyos. Meron natin nakaraan na lupa sa atin. Dahil hindi po pwede kung ikaw ay nakalo na wala kang sariling real estate. Ano ibig sabihin ng real estate? Ito yung estate na real. Nangit siya. Kaya, kapag ikaw ay nakalon, hindi kasi sa akin, ang lagi namin binibigyan mo pupunta ako sa langit, baka pinamatay ko pupunta ako sa langit. Totoo, pero temporary lang yun. Ang ipinamana sa atin ng Diyos ay ang lupa. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos, ang langit, ito ay tahanan naman ng Diyos. Tayo ay patitirahin lang doon temporary, hanggang hindi matapos na katapusan ng mundo. Pag natapos ang katapusan ng mundo, muling mabubuo ang lupa, parang Garden of Eden. Then lahat ng nasa langit ay muling bababa. Ang mabubuhay dito, magpakailan yung eternal life. Kaya nga, ito ay nag-sing sa isip ko na ang lupa ay ipinamana sa akin ni Lord. Kaya pinipilit ko magkaroon ng mga lupain. Tayo ang magpupulmibig nito. Kaya yun yung dapat yung parang, di ba nakita, dapat ang Panginoon ang siyang nagbigay ay hindi yung kupasyon na ibinibigay at lalo habang tumatagal, lalo nagmamahal, lalo nagiging valuable. Binigyan tayo ng buhay na walang dyan. Kumukupas ba? Hindi. Lalo nagiging mahalaga sa akin ito. Ganun din ang lupa. Sa nakakita ng lupa na nagmumura. Di ba? Taon-taon nagtatas ang presyo. Kasi bigay ni Lord sa atin yan.
Kaya huwag niyong itakbo ng lupa. Okay. Ang lupa ay ibibigay ko sa inyo. Pangako yan eh. Kanya lang, ang sabi ng Panginoon, tanda nyo, ito ay nasa wilderness na, nasa, kumbaga, disyerto. Ngayon, papasok na sila sa promised land, yung Canaan. That is the promised land. Kanya lang, sa loob ng 430 years na iniwanan nila yung promised land, marami nang tumira. Andiyan ang Canaanites, Amalekites, Jebusites, Perizzites, nandiyan na naukupan na yung Canaan. At ang isang pang hindi maganda, may nagpupupan na mga higante doon. Yun yung pangalan ni Ela. Kaya sabi ni Lord, ispihan mo muna. Magpadala ka muna ng spy. Yun yung sabi. Yung lupang ibibigay ko sa iyo, ispihan mo muna. Dahil sabi dito sa verse 18, bukod sa ispihan ninyo, pag-aralan ninyo mabuti ang lupain. Sabihin natin, mabuti. Mabuti. Tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o konti. Tingnan ninyo kung makina o hindi ang lupa. At kung may matitibay ng buo, wala. Ang mga bayan piniliran ng mga tao roon. Okay, verse 20. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukay, doon hindi. Ang kung matalang punong kahoy wala, lakasan ninyo ang inyong loob. Yun yung kanyang advice eh. Baka mamaya makakita na sila ng kung ano-ano, wala na yung lakas ng loob. Pagpanig ninyo, magdala kayo ng ilang buwang kahoy laro. Doon ay panahon ng pagkahinog ng bubas. Okay, ito na, nag-report na sila. Yung 12 pagkaraan ng 40 araw, tingnan nyo ang Bible, laging nagbigtas ng bilang, karamihan yung 40 days, 40 years, di ba? Ang tawag natin sa panahon natin ngayon is that is one generation. Di ba na? Pag 10 taon, 1 decade, isang dekada. Okay, 26. Ito lang, dumating na, umuwi na ang mga espiya. At tumahan kila Moses ang Aaron at sa buong bayang Israel na nagtitipon doon sa parang sakot ng langit. Niulan nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi ng buwang kahoy. Sabi nila, pinag-aralan namin ang buhay at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bayan. Yun. Kapag si Lord ang nagbigay sa iyo, masagana sa lahat ng bayan. Kapag siya nagbigay sa trabaho mo, masagana sa lahat ng bayan. Kahit kung hindi lang sindo, pero nakakaramdam ka ng kasiyahan. Pag siya nagbigay, pag nagbigay sa iyo ng asawa, talagang ito ang nagpapagaan sa buhay mo. Kasi suitable and made. Kaya walang asawa ang busy. Hindi ba? Ha? Imagine, kaya masaya. Nung hindi tayo panahon, magkakita ng marriage encounter, para malaman ninyo ang mga bansa. Kasi hindi yung pinag-aralan ko, hindi tayo sa kaya namin ni Pastora dahil ngayon, marami na yung mga lalaki na bago. Pero wala akong nag-i-join. Sa panahon nyo ngayon, okay, hindi tayo. Ngunit, sa verse 28, ito, tingnan nito
Dahil nilagyan ko ng ngunit, ayaw ni Lord itong mga ganang salita. Kapag inutusan ka at sumunod ka, ayaw na ayaw nitong salita ng ngunit. Kasi, dahil, yun na yan. Hindi ba? Diyan mo ano, umatin ka. Gusto kong kumatin Lord, ngunit, ayaw ko na sa mga napapakita. Kaya hindi ba? Ngunit, maganda yung report Ngunit, malalakas ang mga tagaroon. Malalaki ang puso ang manikibay, ang mga palit. Bukod dito, naroon din ang mga lahing ng higante. Iba na yung tulong ng report Kaya, sako ng mga malikita, ang niging, ang kapunan ay tinitirahan naman ng mga Hitiyo, Jebusyo, Amoryo, mga Kananiyo, naman ang nasa baybayin dagat at sa kabilang ilog Jordan. Ayun, medyo iba na ito na reporting. Then, verse 31, ngunit sumagot ang ibang isya kasama niya. Hindi natin sila kaya. Sapagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Tingnan niya, paano naging hindi maganda ang kanilang ulat? Nagsasabi lang naman sila na totoo. Meron ba silang sinabing hindi totoo? Ano ba? Pagkain kayo. Okay, para mas maliwanag. Bibigyan ko kayo ng isang istorya. Meron daw dalawang kaibigan, magka-classmate mong college. At nung sila mag-graduate, sila ay nag-graduate sa entrepreneurship, businessman. Nung sila mag-graduate, itong isa nakapagtrabaho sa malaking kumpanya, pero itong isa, gusto niya magkaroon ng business. Ayaw na mag-ibig. Pero inabot na ng 2-3 taon, wala pa sa trabaho, wala pa sa nasimulang business. So, ang ginawa niya, nag-iisip ko ng business Ginawa niya, punta ng Africa. Pagpunta sa Africa, nagkakaroon ako ng magandang business. Kapag nakita niya yung mga tao doon, walang mga sapatos, nakapaanak. Sabi na, ito magandang business. Magtatayo ako dito ng factory ng mga sapatos. Tinawagan na yung mga kaibigan. Friend, sabi na, nakakita ko na magandang opportunity dito. Talagang magandang business dito. Pumunta ka, siya lang rin. Sumate, pumunta sa Africa. Mga friend, yung mga Afrikano yan hindi sila yung mga sapatos. Paano magtatayo ng business dito? Yan yung bibili. Isa rin naman ang makakita. Nakita ninyo yung dalawang report. Isang positive, isang negative. Itong isang, pag nakakaroon ng oportunidad, walang mga sapatos. Itong isa naman, sanay ng walang sapatos siya. Okay, magtanong mo nga, wala silang sapatos, ngunit wala naman silang pambili. Yun ang ibig kong sabihin dito. Maganda totoo, maganda yung report parehas. Pero yung klase ng mag-report, magkaiba. Yung isa positive, yung isa negative. Maraming tayong ganyan Okay, ito yung baso. Lagyan mo ng kalahating tubig. Ito yung report ng iba. Ay, yung tubig, kalahati na lang sa baso. Ano yung positive, negative? Ha? Negative. Ito yung positive. Ay, yung tubig, nabawasan lang ng kaunti kalahati na iba. Positive. Ganyan o. Nasa nag-report siya. Ngayon, ulit tayo. Imagine, dinagdagan na nila Una, sinabi niya, hindi natin sila kaya. Paano nila nasabi hindi nila kaya? Hindi pala susubukan. Samantalang sabi sa kanila ng Panginoon, lupa yung ibibigay ko sa iyo. Then, ang sabi ko nila,
Sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Paano nila nasabi mas malakas sila? Wala pang Pedro. Ganun tayo ng minsan eh. Nagsasabi na tayo na kasabutan na hindi pa namin nasusubukan. Ayaw ni Diyos. Then, ito, hindi maganda ang kanilang unaw. Magtama naman yung sinabi, pero ayaw kay Kelly, sabi na, hindi maganda ang kanilang unaw. Kung sa lupa, pinasiyasat sa kanila, ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon. Tama yun, mali. Tama. At sino mang magtanggang sumapap sa kanila, ay lalapon nila. Tama yun, mali. Mali. Paano nila nalaman na nalapon nila sila? Ganun ang problema namin eh. Magtatayo ng negosyo, pero problema namin baka hindi mag-isang successful, sayang na. Ganun tayo. Okay, tuloy tayo. Ayan. Then ito eh, nakita namin doon ang mga higante. Tama? Mali. Sila ay mula sa lahi ni Ena. Mga tipaplo lamang kami kung irahambing sa kanila. Tama ba yun? Mali. Sila lang nagbigay ng judgment, conclusion sa kanilang sarili. Tipaplo lang kami sa mga ng mga higante. Kumbaga, yung ba ito yung sinasabi natin na mahirap at hindi natin kaya. Yung ba minamaliit mo yung sarili mo. Kaya titignan mo, ano mas tingnan mo tipaklong na lang. Meron ka, ikaw, meron ka isang membro na yung kahit ako noon sabi ko sa tatay ko, gusto kong mag-aaral sa Manila. Ano? Kasi sila na ba na loob? Kung yung mga kapatid mo, hindi ko nga mag-aaral eh. Pumunta ka pa ng Manila. Hindi kaya, lalo na magsisimula na kami ng business. Yung isindi porporada, pumunta ko doon. Naman siya lang, hindi naman ako humihingi. Na-istorya ko lang na magtatayo kami ng negosyo ni Sister Dolly. Sabi niya, pag-isipan mo mabuti, wala sa laking natin ang negosyo. Lahat tayo ay marunong. Tandaan mo, sabi niya, mahirap pagtayo ng negosyo kayo. Papatayin ka naman ng milyon na ngayon, mga mayayaman, hindi na magiging successful. Yun yung mga narinig ko. Kung pinakinggan ko yun, ang sabi sa akin, hindi mo malala. At least hindi ka mabubuto. Kung pinakinggan ko yun, ano nangyari sa buhay ko? Yung mga kapatid ko, hindi umalis. Hanggang ngayon, makaasa ko sa kapirang subukan. Subukan mo muna. Bago ka magsalita. Yun yung sinabi ni Sister Daddy kanina. Huwag mong tignan yung mga bagay na nakikita. Ang tignan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Subukan mo muna. Sapagkat yung mga bagay na nakikita, pansamantala. At yung mga bagay na hindi nakikita, ito yung pagmamahal na meron. Dito, dyan sila sa sarili. Kipaklong lang tayo. Lalaro nila tayo lumagay. Kaya hindi maganda yung lang nila ulang. Reform. Gets nyo? Nasusubukan mo rin kayo. Ikaw ngayon ang magtutuwa. Pero pag tumanong kayo, nakaya nyo naman. Yes. Kita nyo, yun yung mindset. Negative attitude. Sabi mo sa katabi mo, ano si Pangayana? Sige. Walang magandang ibibigay sa niya. Okay, tuloy tayo. Ito naman, the report of the two spies.
with positive attitude. Imagine, 12 isipya, 10 yung negatibo, 2 naman yung positibo. Sabi niya, verse 13, subali, pinakahindi ni Kelly ang mga taong bayan na nagreklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Kelly, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Tingnan nyo ito yung positive attitude. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila. Sapagkat kaya namin silang napiin. Yun yung mga positive attitude. Hindi na nililitan yung lidarye. Ang tinitignan niya, kaya. So in short, ang mensahe nito, walang imposible kayo. Everything is possible to those who believe. Di ba lang? Then sa Numbers 14:7-9, sinabi nila, mainam ang lupaing tinidan namin sa galang-sagala sa lahat ng natin. Nag-report, hindi ka sinabing may higante. Ang ipinakita niya sa galang-sagala yung lupain. Pero ang magandang report. Then, kung malulugod sa amin si Yahweh, yun na naman yung kondisyon. Kung malulugod, kung natutuwa, kung nasisiyahan sa amin si Yahweh. Yun yung tanong ko sa inyo. Nasisiyahan ba si Yahweh sa inyo? Ulitin nga nyo, nasisiyahan ba si Yahweh sa inyo? Kailangan. Kung malulugod sa amin si Yahweh, ibibigay na sa atin ang lupain iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ano yung sinabi ni Yahweh kanina? Ang lupain ibibigay ko sa inyo. Ibibigay. Wala namang kondisyon. Hindi naman na sinabi, kung makakalaw ninyo, kung mananalo kayo, hindi. Ang sinabi na, ibibigay ko sa inyo. Pero, at yun naman ang sabi ni Kenny, kung matulugod sa atin si Yahweh, ibibigay na sa atin ng lupain. At nakita nyo, anong nangyari? Nalugod ba si Lord doon sa 10? Hindi na. Nalugod lang siya dito sa 2. Ano nangyari? Verse 9. Huwag naman kayo maghihimansin laban sa Kanya. So yung negative report ay isang uri ng panghihimansin. May pinapagawa sa iyo si Lord, at nakita mo hindi mo kaya, pinapagawa si Lord na nagpapagawa, abay pag ka lang mga negative attitude. Gawin mo dahil kasama mo siya. Kaya sabi niya, magtiwala kayo sa Kanya, sabi ka natin magtiwala kayo sa Kanya. At huwag matakot sa mga tagaroon. Madali natin silang matatalo. Imagine, madali. Ang sabi nila, yung mga negatibo, mahirap, hindi natin kaya, lalo ulit ng tayo. Pero si Caleb, iba madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh, yun yung susi. God is with us. Hindi ba yun yung mensahe ng Christmas? Nung isilang ang Panginoon Christ dito sa lupa, tinawag siya ng Emmanuel. Nang ibig sabihin, God is with us. Kaya sabi niya, kasama natin si Yahweh ang ginapi, pastis. Tinahagos na niya, ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matalo. Yun yung magandang balita. Sino dito ba yung problema? Kung nalululog sa inyo si Yahweh, ginapi na ang problema niya. Mag-usip na yan. Umasa ka na lang. Kasi yung pag-asa, umaasa ka, sa gitna ng matinding sitwasyon, umaasa ka, hindi ibig sabihin na nandiyan na, darating pala. Okay, ito, ulitin natin yung God's instruction.
Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat liki at isugo mo sila upang magmanalantalaan. Ang lupain ibibigay ko sa inyo. Napakaliwanag yun eh, ibibigay. Kasi isang testimony na istorya ko sa inyo doon na meron kaming ginuhang 5 hectares na sugar cane. Kami dalawa lang yung dali yun. Si DJ, kumuha naman ng 5.5 hectares sugar cane. Binabayaran ng DJ yun. Ito naman, binabayaran namin dalawa, pero walang din pera. Pero may naramdaman lang ako na makita ko yung lupa. Ano ba ang ibang pakiramdam ko? Sinyalis na gusto ni Lord na gusto na yun ang makupunta sa amin. Ito na. Yung tao may-ari ay nasa Saudi Arabia. Nung dumating, sabi niya, Pastor, meron akong kukunin pang 10 lupa, 10 hektarya. Ang ito'y nasa PDIC. Nag-deposit lang ako. Ito, 10 hektarya na ito ay na-embargo. Ngayon, nag-deposit na ako ng 10%. Ang halaga ng 10 hektarya ay only 575,000. 10 hektarya. Nagbayad na ako ng 10% deposit. So, 50,000 plus. Ngayon, Pastor, sabi niya, itong December 30 ay i-release na. I need that 500,000 para makuha natin mo sa hektarya. Huwag ka mag-alala, Pastor. Ikaw din ang mag-cultivate yan. Dahil ang territorio mo ay ang Diyos. Ikaw ko wala akong pera ng December 30. Wala. Pero ako, naalala ko, sino ang may gusto din ko, makuha ang lupa. Kaya ako, Lord, may problema. Problema ko, hindi ko problema. Ikaw ang nagpudyok sa akin na makuha ko, so it is not my problem. Ang sabi mo lang dito, sa akin, matiwala. That's why, Lord, I trust you. Alam nyo yung mismong taong yun, Pastor, walang problema. May kaibigan ako, manager ng bangko. And 3 to 5 days, pag nandun tayo, mag-release, kailangan na natin ng kunatira. Ay, ako, marami akong titulo na kunatira. Dinala na agad kinabukasan ng manager ng bangko, pero matindi. Sabi ko, nakita ko sa manager yung mga titulo. Bilang permit, okay kayo Pastor. Pero ako, may-ari niya ng anak ko. Lalo na ako mag-special pa ako na ito. Ito na lang. Sa bigay ko meron akong 2 longito na tayo ang malaki. 3 na dati. Yun. Ito na. Mas madilim. Dati man, sinirma, 600,000. I-release within this week. Kaya kung si Lord ang nag-joke sa inyo, huwag mong tignan isa na unang pambayan. Kasama mo ang Diyos. Amen. Yun yung ibig sabihin nito. May substance eh. Ano yung substance? Tingnan nyo ano yung sabihin ng faith? Faith is the substance. Bagay. That you hope for. And the evidence of things not seen is the substance of the things you hope for. So ano yung substance ko? Marami ako pwede isang na. Inaasahan para pagkukunan. Kasi kung alam mo yun, sabay kang nalang gawin mo, walang sasanayan. Pero kung gusto mo yun, inpunto ng God. So yun yung dapat mong tingnan. God is with us. Sinabi na niya ang lupa ay ibibigay ko sa inyo. Anak tayo ng Diyos, meron tayong promise ng tandaan niyo. Kanya na, nabigyan ka ng konti, dahil pangarap mo konti.
Panginoon kasi masunurin din yan eh. Siya nagtuturo sa akin na pagiging masunurin. Eh humingi ka ng konti, ano ang tanong bigyan ng malaki? Masunurin sila eh. Amen. Kaya kung kayo hihingi, total libre naman humingi. Lagi na lang sa lagyan na. At total, yung gusto niya masusunod, eh kung humingi ka ng 10 hektarya, eh talaga ma-promise ko lang mo lang, 1 hektar, yun lang din ang darating sa iyo eh. At least, nasubukan mo humingi ng 10 hectares. Ito pa maganda eh. Kasal Robinson kami, noong brown out, nagpunta kami doon ng alas 3 na yata. Dahil wala kami ulam, sabi ko, meron tayo kumain. Mag-sponsor na lang tayo. Punta kami doon sa Robinson. Okay, kumakain na kami sa Rapture. May katabi kami isang tabi. Yung alam mo yung langman optical dito sa Tiago. Ika pinala namin yung isinusupret. Yung ganyan isang tumatawag sa kanya na, "Oy, praise the Lord! Oy, hallelujah! Oy, born again!" Katabi namin. Nagkait na bumuusap sila. So, natanong siya. Ang sabi nung mag-asawa, "Ikaw ba si Sandy?" Sabi sa akin, "Oo naman." Bumanat ka. Nakapagpapagawa ka ng salita eh, ano? Hindi yung ang tagdag ng dapat ka. Kasi ang isang napapansin ko, pag nakikita ko yung mga barkada ng senior citizen, kakamayan lang ako, di aalis na sila eh. Dalawang kagaya isang araw, nandun kami sa Robinson na mamalingkin, nakita ko si Pastor Roland, dati si Pastor. Talagang nakita ko, talagang kantor. Pero nang lumakan, eh, pawala yun ah. 72. Wala. Pastor ko siya. Nung kinamayan mo, malis ka na. Nung nakita ko si Pastor, kinamayan ako, malis ka na. Ito ba iniiwasan ko? Kaya kung magkita ko yung itsura ko sa salamin, kasi na yung itsura nila sa salamin, mababang naihiga sila. Yun yung aking conclusion lang naman. Sige, yun ba? Pero kayo, huwag na kayo, huwag kayo magkalang kasama nyo. Okay, so, yung naman, ito sabi niya sa akin, meron akong 10 hektarya dito sa Pagode. Binabahan ka ng tubo. Sige nga, pag medyo nakita ninyo medyo maganda ang kita, hindi pakapan lang mo na rin sa iyo ng tubo. Baka po, nang magkakaroon. Alam ba yung kung patatandaan niyo yung 10 hektarya, ang magagamit mong itatanim na sugar cane, bilhi. Kasi ang bilhi, mapuno yung tubo sa dulo at sa puno, yun na yung bilhi. Tanim mo mahina, tutubo sa bawat buko. Patatandaan ko yung 10 hektarya. Okay, yung bawat isang hektarya ay gagastos ka ng 35,000 to 40,000 pesos. Bilhi. Saan siya bibili ng bilhi? Hindi sa akin. Kasi malalaki ito doon natin eh. Pero ito, kung 40,000 times 10, magkano? Pero ito. Wala akong opportunity na dyan eh. Kasi nandun na eh. Meron na ako real estate. Guess nga. Pero iba na lang yung may real estate na yun. Tuloy tayo. Sabi sa presidente, pag-aralan din yung mabuti, yun ang naman yung trabaho natin. Kung
meron sinasabing sinunod sa iyo na dapat gawin, huwag kang pasok ng pasok, pag-aralan mo ng mabuti. Ngayon, lahat ng pinag-aaralan mo, nakikita mo ng mga higante, yung mga problema, huwag kang sumuko. Problema ni Lord yun, hindi mo problema. Ang gusto lang niya, pag-aralan mo mabuti, kung paano ka kikita. Amin ba? Okay, bali, kayo mo ng restaurant. Nakita mo, yung mahirap pang kapitan. Isa, pangalawa, baka walang magiging customer. Baka hindi magtatagal. Pag-aralan mo kung paano tumagal. Pag-aralan mo kung paano ka kumita. Pero huwag mong pag-aralan na hindi mo pwede. Dahil sino na nagsasama sa iyo. Gets na. Yun yung formula ng business. Okay. Then, ito naman yung negative attitude. Ang definition ng negative attitude is problematizing a problem which is not his problem. Ito yung sabi ng maraming tao eh. Tanggalin nyo ng mga problema, kahit yung problema, hindi nila problema. Tingnan nyo ito, problema ba nila yung pagpasok? Hindi, ang sabi nyo, pag-aralan, ibibigay nyo sa inyo. Huwag yung problema yung kalaban. Ako ba yung problema ng mga higante? Ito yung problema nila yung mga higante na hindi naman nila problema. Yun yung maganda na kasama mga Diyos. Okay, halimbawa, ito, sa 2 Chronicle 20:15, ano sabi dito? He said, ito ay si King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat ang sinugod ng 3 bansa. Ito yung Moabites, ito yung Ammonites, at saka ito yung Migi. 3. Kumbaga, seeds ito, ang seeds yung pinakagat. Ngayon, ito si King Jehoshaphat, nagkaroon na siya ng tawon, mga gano'n. So, nagkaroon ngayon ng salita ng Diyos sa kanila na harapin na. Ito sabi, He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah, in Jerusalem, this is what the Lord says to you. Sino may sinabi? Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God. Yun din ang sitwasyon dito sa Israel. Hindi sa kanilang gera kay Lord. Pero hindi tayo kung parapan ng Diyos. Ano ang problema mo? That is not your problem. That is the problem of our God. Pero kung sinabi ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness, pumasok ka sa kanilang Diyos. Siya yung hari, wala nang problema. Problema niya, yung problema mo. Kaya maganda yung magiging citizen of the kingdom. Amen. Hello? Maliwanag ba? 17, you will not have to fight this battle. Take up your possessions, stand firm. Yun lang yung bilin eh. Happy mo. Magpakatatag ka. And see the deliverance the Lord will give you. At makikita mo ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. And the Lord will be with you. Yun yung susilagi. The Lord will be with you. God is with us. Eskwelahan, kasama mo si Lord. Business, kasama mo si Lord. Pero, ang magiging kasama mo si Lord, sa business, kailangan ang next na. Paano mo masasabing kasama mo si Lord sa business kung hindi ka nagtatay? Maliwanag pa. Kailangan obedient ka sa mga salita ng Panginoon. Yes. Then, go out to face him tomorrow and the Lord will be with you. Ito yung maraming problema ng Diyos sa pati. Kaya ano nangyari dito?
Nung dumating sila doon sa lugar, ang utos lang is mag-praise and worship. Pagkantaan lang sila. Kaya dito nga lumabas yung warfare. Ngayon, pagdating nila sa lugar ng mga kaaway, ay nakita nila yung Diyusapan, patay na lahat. Yung mga kaaway nila, sila nagpatayan. Ang ginawa na lang nila, inipon ko na, iniwang na yung mga. Ganun lang tayo, yung trabaho ng Panginoon sa buwan. Eh kung hindi mamamaya tayo ni Lord, ito't mananalangin ka pa. Hello? Bakit ang tayo ng Our Father who art in heaven, pinapabayaan ka rin lang. Ang gusto ng Lord, matuto kang magtiwala. Amen. Okay? Positive attitude. Nanyo in positive attitude, remain hopeful, believe God, and see the best, even in difficult situation. Positive attitude is like a bumblebee. Alam ba niyo yung bumblebee? Ano sa Tagalog yun? Bumblebee. Sino na nakita ng bumblebee? Bubuyo. Di ba? Bubuyo. Nakikita ko na yung bubuyo. Di ba? Ang liit ng pakpan. Hindi balansi sa katawan. Malaking yung katawan ang liit ng pakpan. Dahil kung alam mo sa aerodynamic, hindi pwede makalimutan itong bumblebee. Hindi pwede. Alam mo kasi ang bumblebee na lang, wala siyang nanay sa aerodynamic. Ito yung sinasabing the tree of life of good and evil. The tree of knowledge of good and evil. Dahil lang ito sa itong bumblebee. Buti na lang itong bumblebee, yung hindi alam mo aerodynamic. Basta ang may pakpak siya, ang dahil tayo pakpak siya ng pakpak, makakalipag siya. O kaya nakalipag. Positibo itong bumblebee. Hindi na kaya mali yung pakpak. Ang alam niya may pakpak. Pero hindi tayo dapat. Tandaan nyo, kung kasama mo ang Diyos, nothing is impossible. Di ba sabi pa niya sa Bible, kung may dalawa o tatlo na hinahawakan nila ang isang bagay, na hinihingi nila, yung bagay na yun ay ibibigay sa kanila ng kabilang mga, ng kabilang mga. Di ba? Okay. Dalawang tatlo na nagkakasama, if 2 or 3 gathered together in my name, there I in the midst of them. Then, anything that they are touching, ay bibigyan ni Lord sa kanila. Okay, subukan ko mahawakan ng kamay ng kami. Diba? Diba ito na hawakan mo? Hindi ba mahawak? Tumalag ka na. Tandaan mo, sabi mo, sister Abigail, tandaan mo, yung hinahawakan mo, baka kagyarihan niya. Yung hinahawakan mo, dahil hinahawakan mo, lahat ng gugustuhin mo ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya yung hinahawakan mo ay kamay na extension ng Diyos. Amin ba? At ang sabi pa, lahat ng hawakan ng kamay na yan ay pagpapalain ng Diyos. Ganyan tayo ang mga kamay na yan. Kaya ako naman, pinangawan ng Diyos, hindi pinananampan. Kaya, one of the most powerful prayer, isa sa pinakamakapangyarihan, isa sa makapangyarihan panalangin, yung kayong dalawang magkasawa yung nakahawakan ang nananalangin. So yan. Yes, no. Pero ang kamay ay mapangalan din yan. Yan ang mapangalan. Yan ang sumasambaan. Yun yung opposite.
Yun yung negative, yun yung opposite naman, pagpapalang. Positive. Okay, tuloy tayo. Numbers 49. Pakita niyo yung positive attitude. Huwag lamang kayo mag-i-imagine labas sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga nagroon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. That is a positive attitude. Huwag matakot. Ano ang judgment ng Diyos sa mga taong may negatibong attitude? Ito nga, judgment. Resulta ng negatibong attitude. Una, sa Numbers, ngunit ito ang tandaan mo, sabi ng Diyos, hanggang ako'y buhay, may kamatayan ba Diyos? Pero ang liwanag sabi na dito, habang ako ay buhay, ang nalulooban ng aking kalwalhatian ang buong mundo. Isa man sa mga nakakita ng himala, ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupain ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Ano yung himala? Yung pagdawid nila sa dagat, yun yung himala. Yung may dumarating na manga, may dumarating na karne, yun yung mga himalang ginawa ng Diyos. Yung ginawa niyang pinarusal ng Egypt. Kaya sabi nga rito, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko, ay hindi makakapasok sa lupain ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila ako sinusuko at hindi nila ako sinusunod. Bakit nyo, ito ay numbers. Sa Tagalog, bilang. Ang ibig sabihin dito, nung lumabas sila sa Egypt, nagkaroon ng, anong tawag doon, survey, nagkaroon ng, anong tawag dito, naglilista ng mga pangalan? Census. Nung lumabas sila sa Egypt, nagkaroon ng census. Binilang kung ilan ng mga nasa edad na mga senior citizen, mga gano'n, binilang mo ilan ng babae, binilang mo ilan ng lalaki, binilang mo ilan ng bata. Ang nakalagay lang doon na bilang, yung bilang ng mga lalaki, 600,000 sila lahat. Kaya tinawag na numbers. Bilang. Okay. So yun na. Yung sinabi dito, sabi ng Diyos, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupa yung pinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusuko at hindi nila ako sinusunod. Bakit? Kasi kaya nung nagbigay siya ng parusa, sabi niya, lahat ng 20 years old. Ibig sabihin, nung lumabas sila, yung 20 years old, kayo na yung isip eh. Alam na niya yung bilang ko, alam na niya yung masama. Kaya lahat ng 20 years old nila ba, makamatay. Hindi makakarating sa lumang pangako. Yun yung sabi doon. Kaya sabi na, padala ko sila ng salo at aalisan ng karapatan sa pana. Mahirap magiging mo, mawawalan ng pana kayo. Imbis mana tatanggapin mo sa ano. Kasi meron parang nagpapadala ng salo. Okay, tanong ko sa inyo. Sino ang nagpadala? Kaya mamaya. Senyor. Bakit kailangan natin ang kamatayan? Tingnan. Nung nilalang nila ng kamatayan, yung kamatayan na yun, walang buhay. Useless. Lahat ng may buhay, nasa kanya yung kamatayan. Yes, yun. Tayo, may buhay. Saan yan yung kamatayan? Sa kanya nakita ng kahoy na nabubuhay ng pakailanman. Yung kahoy may buhay, nanubili yung kamatayan, pero useless. Walang buhay eh. Kamatayan nga. Kaya lang,
Kanya na pagkakaroon ng buhay, yung walang buhay, kung ikaw ay nagkasala. At yung kasalanan na ginawa mo, ngayon ang nagbibigay buhay sa kamatayan na nasa iyo. Pag binuhat mo yung kamatayan na nasa iyo, doon ka lang simulang patayin. Doon ka lang mamamatay. Malalim ano? Gets mo? Kuhan nyo ba? So, ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kamatayan ay yung kasalanan na iyong ginawa. Habang hindi ka gumagawa ng kasalanan, useless yung kamatayan na nasa iyo. Kasalanan tayo, nagulangin na tayo. Magkasalanan tayo, 1 John 1:9, Lord, Panginoon, forgive me for my sin. Lord, thank you, Lord, for you said in your word that if we confess, you are faithful and just to forgive us, cleanse us from our unrighteousness. Natawag na natin ng Panginoon. Bakit? Eternal life natin yung word of the Lord. Itong katawan na ito, nandiyan na yung kamatayan. Kaya huwag mo sabihin, laging malakas ka. Darating na ng panahon. Pagdating ng panahon, sabi nga ni Shaw Gilomita, pagdating ng panahon, mamamatay kami. Lahat tayo mamamatay na. May panahon. Pero masarap na habang may panahon ka, tiyakin mo na magbuhay mo muli, inasa lang yung panlaki. Hindi pang impyerno. Yun yung magandang buhay namin ngayon. Tapos absent ka pa ng absent na palimitado. Okay, tuloy tayo. Ito ba? Maganda ito, 28. Sabihin ninyo sa kanila, sabi ng Diyos, na ito ang ipinapasabi mo habang buhay ako si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig ko gusto ninyong mangyari sa buhay. Kaya na lang ginamit yung kino-confess. Kumusta na kayo? Ay, ulitin ko. Sabihin niyo sa kanila na ito yung ipinapasabi ko. Habang buhay ako si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig ko gusto niyong mangyari. Amen. Narinig ko niya. Gagawin ka niya. Hindi na confess. Gagawin niya lahat yung nangyayari na sa inyo. Kasi, kung basahin niyo sa verse 2, nagbulong-bulungan sila eh. Yung mga taong bayan kay Moses at kay Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay ng tayo. Di sa Ehipto, o namatay nyo tayo sa Ehipto, o kaya dito na lang sa ilalim. Kaysa paano yung pagkaling ng ating mga kaawa sa lupa yung pinagdala sa ating Yahweh, ang biyagin ng ating asawa at mga anak, mabuti pa yung bumalik na tayo sa Ehipto. Yun yung sabi sa verse 2 at sa verse 3. Yun yung bulong-bulungan na narinig ng Diyos. Kaya naman tayo magbulong-bulong ng bigay. Isip ang sawa ko na. Isipin ko na. Tandaan nyo, may tayo na ang lupa. At may pakpak yung hangin. May pakpak yung balita. Narinig ni Lord kahit nabulong na. Kaya imbis na pagkalit ka, sabi ko na mahal na mahal ko ang masarap. Gets niya? Alam niyo, mas pagka ikaw ay nasa bahay at kasama mo yung biyanan mo, naku, pinagpagpagpag yung biyanan, patay sila. Tanapan mo pati biyanan,
Kaya ang pinakamapalag na araw sa buong mundo na pinanang, si Adan na walang biyanan. Pero yung biyanan ko, talagang naalala ko yung biyanan ko eh. Humimili ko lang ako, o ang kapawan na pagbili na sa amin niya. Nagpapalag ako, ulit ako ako, ang Diyos. Hindi. Talagang, kumbaga parang nakakita ng mundo noon sa tapang ng aking biyanan. Pero nung sabi niya, ayaw magkaroon na manukang Ilocano. Ilocano. Pero nung kami magkasama na, abay na baligtad. Kasi yung biyanan ng isang Tagalog. Dahil ang manura ko na ako Ilocano. Abay, nung nagsama na kami, tuwing uwi ako, may pasalubong ako. Sabi niya, abay, ang balita ko, sabi niya, sa lahat ng aking manukan, gusto ko itong Ilocano. Kaya balita rin yung sitwasyon dito. Ano mapasok si anak, wala yan. Okay. Pero ito, di ba? Good judgment to people with positive attitude. Ito naman yung judgment niya sa mga tao magbuti, magandang sa loobin, positive attitude. Ngunit si Kali na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Ito yung natin, bakit ka kakaiba ka ngayon? Ngunit si Kelly na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong karapatan. Yun lang ang susi yun eh. Basahin na rin naman kulay blue, 1, 2, 3. Sumunod siya sa akin ng buong karapatan. Kaya nanulugot ang Diyos kay sumusunod siya. May higanti ang di na kaya namin yan. Pasukin na namin yan. Wala siyang negatibo. Kaya, sabi niya, baka napasok siya sa lupain iyon. Pati ang kanyang angkan. Dahan-dahan ang angkan namin. Yeah. Kaya wala napakalala yung salitang nilulunok. Kapag ang nilulunok mo, kagaya ang bawa, si Brother Rami, Sister Avivi, pinagpaano sila ng Panginoon kasi sumunod na sila sa Diyos eh. Tama yung kanilang anak, tama yung kanilang mga apo, tama yung kanilang pagkakas. Pero kung yung ninuno mo, idolaters, dami ka from first, third, to fourth generation. Dami ka sa sumpa. Ngayon, ito ang ngayon, nasa third generation ka, nabunagin ka, pinutol mo sa buhay mo yung idolatry, wala na sa iyo, yung sumpa. Blessing naman hanggang sa fourth generation ng Diyos eh. Kaya magmahal yung nagpiniwala kayo. Then verse 30, isa man ay walang makakapit sa lupa ni kinakapot o malubang kinakiri na anak ni Jeffrey at Joshua na anak ni Nan. Ito yung positive judgment ng Panginoon sa may positive attitude. Maliwanag ko ba? Kaya kahit nagkakaroon ka lang yung problema mo, mag-positive ka lang. Eh kung nag-negative ka, masasagot pa yung problema mo? Tanong ko sa inyo, unang ikaw, meron kang problema mabigat. Okay, mayroon kang business. Palagay mo, medyo wala kang kinita itong araw na ito. Mag-negative confession ka. Basic itong araw na ito, wala kang kinita. Kikita ka ba? O hindi ka naman pala kikita. Di ba positive confession pa lang? Yes, Lord. Hindi ako kumita, Panginoon. Pero you are going to supply all my needs today according to your riches in glory by Christ Jesus. You will susur ang Panginoon. Okay, conclusion na tayo. Parapasan na natin si Lord. May nagtutuna. Amen. Do you want to enter into your promise now?
Ito ang gagawin nyo. Una, huwag nag-imagsay kay Yahweh. Gawin ninyo ang ipinaglutos niya sa inyo. Ano yung pag-iimagsay? Yung negative. Na bulong-bulungan. Huwag mag-imagsay kay Yahweh. Gawin ninyo ang ipinaglutos niya sa inyo. Pangalawa, huwag magsalita ng mga negatibo. Dahil gagawin ni Yahweh ang lahat ng kanyang naririnig sa inyo na gusto ninyong mangyari. Visit na buhay ito. Gagawin ni Yahweh sa iyo. Visit. Ang sakit ng aming karamdaman. Gagawin ni Lord sa iyo. May tao pa rito. Malas ako. Narinig ni Lord yan. Gagawin niya sa iyo. Ito yung alam mo. Gagawin sa kama. Visit sa buhay ko. Gagawin ni Lord. Visit sa buhay ko. Grabe mo. Ang buo mo. Gagawin ni Lord yan. Ay, ang pag-uwigan ninyo, isa pa sinabi sa Bible, life and death is in the thing of your tongue. Then, pangatlo, magtiwala lagi kay Yahweh sapagkat siya ang may gusto na ikaw ay makakamay sa iyong promise na. Magtiwala. Jeremiah 29:11. For I have planned for you, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope, and a good kapalaran. Yan ang gagawin ninyo kung gusto nyo marating yung promise na. Pinagpatunan. That is the end. Prima nyo natapos. Kaya, simula mo, pinag-aaralan ko sa dito ng since then, I never confess in negative word dahil pag-iipagsik kay Lord yan. Paliwanag. Hindi ko lang ako na. Nasa Bible naman ko rin, di ba? Ang nakalagay doon, kung kayo'y maging tapat, mag-ingat na sumusunod sa ating kautosan, gagawin ko kayong ulo at hindi buto, ilalagay sa taas at hindi sa ilalim, kayo ang magpapautang at hindi na kayo ang mamamalaan. Ito, Deuteronomy 28. So that is the end of our series.